Noong panahon ng hari na si Ahasuero ay Xerxes, may isang malaking kapistahan. Sa unang kabanata, itinampok ang kayamanan at kapangyarihan ng hari. Ngunit nang tinawag niya si Queen Vashti, tumanggi ito. Dahil sa kanyang pagtanggi, inalis siya bilang reyna. Sa kabanata 2, naghanap ang hari ng bagong reyna at dito pumasok ang isang dalagang Hudyo na nagngangalang Esther, pamangkin ni Mordecai. Maganda at mabait si Esther at higit sa lahat, may takot siya sa Diyos. Pinili siya ng hari bilang bagong reyna at pinarangalan. Sa kabanata 2, isang lalaking mataas ang posisyon ang pumasok sa istorya, si Haman, ang kaaway ng mga Hudyo. Dahil si Mordecai ay hindi yumuko o sumamba sa kanya, nagalit si Haman at nagplano na lipulin ang lahat ng Hudyo sa kaharian. Gumawa siya ng batas, nilagdaan ng hari, at naglagay ng takdang araw para wasakin ang buong lahi ng mga Hudyo. Ngunit sa kabanata 4, nang mabalitaan ito ni Mordecai, nadurog ang puso niya at nagsuot siya ng panluksa. Sinabihan niya si Esther na ito na ang panahon para kumilos. Ngunit natakot si Esther sapagkat alam niya na sinumang lalapit sa hari nang hindi tinatawag ay maaaring mamatay. At dito lumabas ang napakatinding pahayag ni Mordecai. Sino ang nakakaalam kung kaya ka ginawa ng Diyos na reyna ay para sa panahong gaya nito? Esther 4:14. Basag ang puso ni Esther, ngunit dito niya ipinakita ang kanyang pananampalataya at tapang. Sa talatang 16 sinabi niya, "Tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay." Grabe ang tapang ni Queen Esther. Hindi lang basta lakas ng loob, kundi buo ang tiwala niya sa Diyos. Kahit kamatayan ang kapalit, pinili niyang lumaban para sa kanyang bayan. At ang sumunod na kabanata ay himala ng Diyos. Tinanggap siya ng hari at inalok pa ng kahilingan, nalantad ang masamang plano ni Haman. Ipinako si Haman sa mismong bitayan na inihanda niya para kay Mordecai. Ang kanyang mga anak at lahi ay nalipol. Ang mga Hudyo ay nagkaroon ng tagumpay, at dahil sa takot ng mga tao, marami ang naging Hudiyo. At si Mordecai na dati nakaupo sa tarangkahan ng palasyo, ay naging tanyag at kapalit ni Haman bilang mataas na pinuno ng hari. Napakagandang kwento nito sa Biblia, mga kapatid. I encourage you to read and meditate your Bible in order for you to know and really blessed and appreciate the goodness and power of God. Sabi mo talaga, God is in control. Yung kwento ni Esther ay paalala na minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa posisyon hindi para sa sarili nating kapakanan, kundi para sa kaligtasan at pagpapala ng iba. Tulad ni Esther, kailangan natin ng tapang at pananampalataya, sapagkat kapag kumilos ang Diyos, walang makakapigil. Maraming salamat sa oras, paki-like, follow and share na rin. Thanks and God bless.